Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus, mula ngayon at magpakailanpaman. Nagtutungulin ako sa aking pagtakbo upang makamit ko ang gantimpalang hindi nasisira. Aking mga iniibig na mga kapatid, tunay ngang meron na kayong kaalaman sa katuroang espiritismo. Maalam na kayo, aking mga iniibig na mga kapatid, kung paano ninyo ihakbang ang inyong mga panyapak at kung paano ninyo ikakampay ang inyong mga bisig. Sa kasaysayan ng buhay ng isang Apostol Pablo na anyay, nakibaka ako ng mabuti. Nakibaka ako ng mabuti hanggang doon sa dulo. At pinag-iingatan ko ang pananampalatayang ipinagkaloob sa akin ng dakilang Panginoon. Ito ngayon ay hamon sa aking mga iniibig na mga kapatid. Sino kaya sa inyo ang mayroong paninindigan, matapat na paninindigan, na kailanman hindi magbabago ang inyong pananalig, ang inyong paniniwala, ang inyong pananampalataya sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa kawing-kawing nalipunan kung saan kayo gumagalaw o aking mga iniibig na mga kapatid. Kung saan marurunong ng tao, mayroon ng kaalaman sa karunungang makalangit. At isa kayo o aking may iniibig na mga kapatid. Subalit, nariyan pa rin ang kalaliman ng inyong pag-aaral. Nang pag-aaral na yan ay matamong ninyo ang karunungan at ang karunungan yan o aking may iniibig na mga kapatid. Ang siyang magbibigay sa inyo ng kaaliwan. Kaaliwan na bubuhat sa kaitasan sapagkat anuman ang inyong kahilingan sa kaitasan, kung nanggagaling sa dalisay at malinis na puso, kailanman hindi pagkakait ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, ito ang panahon kung saan ang tao ay balisa sa kanyang kalagayan. Ito ang panahon kung saan ang tao ay ligalig o aking nga iniibig ng mga kapatid, hindi malaman kung saan isusuling ang mga sariling ako. Hindi malalaman kung anong uring panalangin ang sasambitin upang sa ganon makarating sa sinapupunan ng dakilang Panginoon. O aking mga iniibig na mga kapatid. Ano kaya ang itutulong ng isang espiritistang sa loob ng inyong pag-aaral? Ano kayang inyong iambag at mitutulong sa lipunan na inyong ginagalawan o aking may iniibig na mga kapatid? Ano ang ihandog ninyo sa harapan ng dakilang Ama upang sa ganon, kayo mga nag-aaral sa loob ng Paturang Diway, maging progresibo, maging epektibong espiritista na handang tumulong at maghandog ng pag-ibig sa kapwa.
O aking may iniibig na mga kapatid. Kung kayo isang malinis na sisidlan, malinis na sisidlan o aking may iniibig na mga kapatid, handa kayong tumulong at handog ng kawang gawa sa inyong mga kapwa. Katotohanan nga sa sambitin ng inyong mga labi, wala akong kayamanan, wala akong salapi na may bibigay ko sa aking kapwa, subalit o aking may iniibig ng mga kapatid. Anong mas mahalaga? Walang makakahigit pa sa panalangin o aking may iniibig na mga kapatid. Nalalaman ninyo yan? Ang buhay ng mga propeta na nakatitig sa santong kasulatan. Niliyan ang isang Elias, ang isang Job, ang isang Daniel o aking may iniibig na mga kapatid. Kailanman, hindi pinagkait ng Diyos ang tulong sa kanila. Subalit, sa panahon ito, o aking may iniibig na mga kapatid, hindi kayo makakatakas sa mga suliranin na dulot ng sanglibutan. Sapagkat bahagi kayo ng kabuuan o aking may iniibig na mga kapatid, kung kaya nga ang inyong mga kaakuan na may laging malinis na sisidlan at handang maghambil ng panalangin. Malinis na panalangin na siyang ipailang lang ninyo sa harapan ng dakilang Panginoon. Ganyan nga ang ginawa ng isang Apostol Pablo o aking may iniibig na mga kapatid. Sapagkat kailangan ng mga mangmang ang karunungan na makalangit. Kailangan ng kadiliman ng kaliwanagan at siya ay sinugo ng Diyos upang maghatid ng liwanag doon sa mga kalagayan ng mga kaluluwan sa kadiliman. Naghandog ng karunungan doon sa mga mangmang o aking may iniibig na mga kapatid hanggang siya sa kanyang pagtitiis at sa kanyang pag-aaral sa loob at sa kanyang pag-aaral at sa mga tanda ni pinagkaloob sa kanyang dakilang Panginoon, kailanman hindi nagbago ang kanyang pananalig sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. O aking mga iniibig na mga kapatid, marami pang hamon ang darating sa inyong mga kalagayan. Marami pang pag-aaral o aking mga iniibig na mga sapagkat ang lahat ng mga ito ay naging bukas na sa inyong pananaw, bukas na sa inyong mga padinig at bukas na sa inyong mga pandama o aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, ang tiisin ng buhay, ang siyang sandatan ninyo upang higit kayo maging marunong, maging matalino kayo, at maging malakas kayo, at matatag kayo sa inyong pananampalatayang yan o aking na iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, ang kahalagaan ng pananampalataya ay isang ako, ang siyang magliligtas sa inyo sa anumang bagay ng nadulot ng sanglibutan ito, ang pananampalataya, ang isang pag-asa, ninyong panghawakan ninyo o aking na iniibig na mga kadakailanman, hindi kayo pababayaan ng dakilang Panginoon. O aking mga iniibig na mga kapatid, magpatuloy lang kayo sa inyong pag-aaral. Patuloy kayo maghakbang ng inyong mga panyapak na yan sa mundong ibabaw o aking may iniibig na mga sapagkat kailanman ang isang ako nagpapatuo sa kanyang pananampalataya sa harapan ng dakilang Ama. Sa isang ako na naging matapat sa kanyang tungkulin, kailanman hindi pababayaan ng dakilang Panginoon sapagkat kailanman ay iingatan kayo ng kaitasan o aking mga iniibig na mga kapatid. At kayo na mga narito, na walang sawang nakikinig sa mga magandang balita na ihatid sa inyo na nagmumula sa kaitasan, palawakin ninyo ang inyong karunungan yan. Palawakin ninyo ang pananampalataya upang sa ganun, anuman ang dumating sa inyong mga kalagayan, aking nga iniibig na mga kapatid, ang pag-iingat kailanman hindi ipagkakait sa inyo ng dakilang Panginoon. Ang aking karagdagan, buksan sa santong kasulatan, ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos,
Kapitulo 3, 11 hanggang 14. Pakibasa. Maliwanag o aking mainiibig na mga kapatid. Walang tuldok ang inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa. Kung nagtama man kayo ng karunungang makalangit, palaguin ito at palaguin pa ninyo o aking mainiibig na mga kapatid. Anumang biyaya na meron kayo sa inyong mga palad, huwag mahinto doon o aking mainiibig na mga kapatid sapagkat kailangan pa rin umunlad at umunlad ang mga biyayang yan sapagkat yan ang kailangan ng inyong kapwa sa kasalukuyan o aking mainiibig na mga kapatid. Hindi sapat isang espiritista ay nakaluklok lamang sa kanyang luklukan, bagpos. Gumawa siya na mayroong kasipagan sa harapan ng dakilang Panginoon. Kung kaya nga, walang tuldok ang inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng Diwa hanggang sa abutin ninyo ang ipinaabot sa inyo ng dakilang Panginoon. Muli, iniwan ko sa inyo ang kapayapaang nagmumula sa kaitaasan at ang kapayapaang nagmumula sa aking espiritu naway ang siyang managana at maghari sa mga buong kaakuan sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa, sa buong sandaigdigan. Kapayapaan. Paalam, Pablo, Apostol. Sumainyo ang mapalad na umagang ito. Sa pangalan ng Diyos, Ama, Anak, at ang banal na Espiritu Santo, ang maghari nawa sa inyong lahat, na may pag-asa, na may pag-ibig, na may kapayapaan, ngayon at magpakailan. Mga iniibig at mga minamahal na anak, sa umagang ito'y mapalad kayo na gumawa ng kabutihan sa loob ng maraming araw. Binigyan ninyo ng kaluwalhatian at payapang damdamin ang inyong mga kapatid na sa inyo'y pumapatnubay ang Diyos upang kayo'y maluwalhati at mapayapang gumagawa ng kabutihan sa ibabaw ng lupa. Marami sa inyong mga anak na nagbibigay at tumutungklas ng mabuting kaugalian sa bawat isa. Marami na sa inyo ang gumagawa ng mapayapang pumapatnubay na ang Diyos ay laging sumasa inyo upang magkaroon ng kapayapaan ang buong sanglibutan. Magpasalamat kayo at magpuri na sa umagang ito'y nagkaisa kayo na naman upang magkaisang palad sa pangalan ng Diyos. At inyong ginagabayan na ang banal na Espiritu Santo ay laging pumapatnubay sa bawat isa sa maliwanag na isip, damdamin at kalooban upang magkaroon ng kaluwalhatian sa buong sanglibutan. Mga iniibig at mga minamahal na anak, na walang pakunyarin, tinatanggap ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng maraming bagay upang ito'y inyong matunghayan ang katotohanan na kayong lahat na magkakapatid ay iisa lamang. Magkaroon kayo ng mapalad at payapang umaga sa umagang ito sapagkat ang Diyos ay laging pumapatnubay sa bawat isa. Laging ginagabayan upang kayo lumakas at tumibay ang inyong mga katawan sa araw-araw. Huwag ninyong pababayaan
ang ningas ng banal na Espiritu Santo sa inyong mga puso, sa inyong mga isipan, sa inyong mga kalooban at buhay na walang hanggan. Sapagkat ang Diyos ay mabait, nagbibigay ng kalakasan sa buong sanglibutan. Lalong-lalo na sa inyo, mga iniibig na mga anak, na tumutupad ng tungkulin sa araw-araw. Huwag kayong magpapaliban. Lalong-lalo na sa inyong mga opisyalis na naturan sa loob ng silais ng lunduyan. Magpakatatag kayo. Huwag kayong manghihina, kundi magpakalakas kayo. Upang ang lahat na iniwan sa inyo ng isang kapatid na may karangalan, siya ay isang tunay na anak na binigyan at pinagkalooban ng tunay na kaliwanagan upang ituro ang mabuti at kapayapaan sa buong mga kapatiran. Huwag ninyong pababayaan na ang isang Espiritong pumapatnubay sa inyo sa araw-araw upang kayo ay lumakas. Lalong-lalo na sa inyong mga medium na binigyan ng pagkakataon upang kayo ay lumakas at tumibay sa araw-araw. Sapagkat ang pagtupad ng tungkulin ay isang tunay na may kahulugan sa inyong mga buhay. Huwag ninyong ipangsaalang-alang na ang lahat ng ito'y lagi kayong malakas, matibay ang inyong mga pangangatawan. Sapagkat ang tungkulin ay isang karangyaan sa isang medium na pinagkalooban ng Diyos sa kaitaasan upang pumapatnubay ang banal na Espiritu Santo sa inyong mga buhay. Manalig kayo at huwag ninyong pababayaan ang dingas at liwanag ng banal na Espiritu Santo upang ito'y inyong may pagpatuloy sa araw-araw ng iyong gampanin sa inyong mga buhay. Magpasalamat kayo at magpuri sa Diyos, Espiritu Santo, na laging pumapatnubay sa bawat isa sa inyo, sapagkat mamalagi nawa kayong lahat na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamali, kundi binibigyan kayo ng lakas at tibay ng puso't damdamin at kalooban at kaisipan upang ito'y inyong maipagpatuloy na mayroong kayo lakas sa araw-araw. Dahil ang Diyos ay pumapatnubay sa inyo sa pangalan ng banal na Espiritu Santo. Sumainyo nawang lahat ang pag-ibig na walang hanggan sa pangalan ng Diyos Ama, Anak, at ang banal na Espiritu Santo ang maghari nawa sa inyong lahat. Kapayapaan, kapayapaan, kapayapaan ang sumainyo nawang lahat. Ako'y si Apostol Juan Bautista at Diyos. Pag-ibig, kapayapaan, at ang banal na pagpapala mula sa kaitaasan, ang siyang ipinagkakaloob at ibinabahagi sa pangalan ng dakilang Panginoong Hesukristo, ngayon at magpakailanman. Ang mga salita, mga katotohanang ipinabahagi ng kaitaasan, ang siyang tunay na nagiging gabay ng bawat isa upang magpatuloy sa buhay dito sa sanglibutan.
Ito ang nagiging batayan ng isang ako upang ang bawat kanyang hakbangin sa buhay ay naaayon sa banal na layunin ng dakilang Ama. At ito ay napatotohanan na sa lahat at bawat isang narito. At ipinagkakaloob ang kanilang mga sarili ng buong puso. Walang pag-aalinlangan upang gumanap sa harapan ng dakilang Ama. At tunay, sino man ang kanyang sumunod sa kanyang likuran, ang siyang makararating sa paroroonan ng dakilang Ama. Isinugo ang dakilang Panginoon upang paglingkuran ang mga makasalanan, upang bigyan ng pagkakataon na pag-asa ang mga makasalanan, upang ipagkaloob at ibahagi ang mga salita at ibigay ang katotohanan na siyang hinahangad o hinahanap ng inyong mga kaluluwa at espiritu. At kung ito ay inyong matanggap sa inyong mga sarili, oo, nalalaman ng bawat isa na ang bawat pahayag ng dakilang Ama sa pamamagitan ng mga banal na espiritong mga aliw na siyang itinuro ng dakilang Panginoong Hesus sa kanyang kapanahunan. Naway ang bawat salita at katotohanan na sa inyo ay binabahagi ay matimo sa inyong mga sarili. Paulit-ulit na ibinabahagi ng kaitaasan ang mga banal na salitang ito, hindi upang kayo ay magsawa o magkaroon ng mga bagay na kung saan makalalayo kayo sa harapan ng dakilang Ama, kundi bagkus ito ay paalala sa bawat isa. Sapagkat ang bawat isang narito sa sanglibutan ay nagkakaroon ng pagkalimot, nagkakaroon ng pagkakasala, sapagkat kayo ay nag-aaral, aking mga iniibig, mga kapatid. Subalit naway, ang bawat pagkakasala na yan, naway ito ay mawala sa inyong mga sarili. Unti-unting binabago ang bawat isa upang kayo ay makarating sa sinapupunan ng dakilang Panginoon. Paulit-ulit na binabahagi ng kaitaasan ng mga salitang iyan upang kayo ay palalahanan na may isang Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Huwag kayong magpadai sa sanglibutan na ito. Gawin ninyo kung ano ang tama at matuwid nang naaayon sa banal na katuwiran ng dakilang Panginoon. Sapagkat marami ang nangaliligaw, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawa ng tama sa mga salita. At ito ay ginagamit sa kasamaan aking mga iniibig na mga kapatid. Subalit kayo na naroroon sa tamang liwanag, sa tamang landas o daan na tinahak ng dakilang Panginoon. Nawa ito ay inyong ipagpatuloy at nawa ito ay maisagawa ng bawat isa sa kanilang buhay. At higit sa lahat, ito ay inyong maibahagi sa inyong kapwa. Ano ang kinakailangan gawin ng isang ako upang ito ay magpatuloy sa kanyang sarili? Ang patuloy na pananalangin, patuloy na paggawa ng mabuti at maayos, matuwid sa harapan ng dakilang Panginoon. Patuloy na pakikipag-aral sa harapan ng dakilang Ama. Mga banal na gawain at tulad nito, ito ang mga bagay na ninanais ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Ito ang kinakailangang bakahin ng bawat isa aking mga iniibig na mga kapatid. Naway, ang bawat hakbangin ng inyong mga paa ay naroroon kung saan bumuo ng dakilang Panginoon. Ipagpatuloy ninyo
ang mga banal na gawain na tulad nito. Ibigay ninyo ang inyong mga sarili ng buong puso at walang pag-aalinlangan upang kung kayo ay makakuha rin na kinakailangan ng inyong mga kaluluwa at espiritu. Sapagkat ito ang kinakailangan ng bawat isa sa paghahandog sa harapan ng dambana ng dakilang Panginoon. Ito ang kinakailangan ng bawat isa sapagkat kung kayo ay darating sa paikit-manayam sa harapan ng dakilang Ama, ito ang kinakailangang ibahagi ng bawat isa sa kanilang kapwa sapagkat ang laman na inyong ibinabahagi sa harapan ng inyong kapwa, ito ay panandalian lamang. Subalit ang mga panalangin ng taos-puso sa harapan ng dakilang Ama, ito ay pangmatagalan na biyaya para sa inyong kapwa, sa inyong mga sarili. Nawa ito ay maunawaan ng bawat isa, sapagkat marami sa mga mag-aaral ang nakalilimot. Marami sa mga mag-aaral na sapat ang laman na ito upang makatawid sa harapan ng dakilang Ama. Subalit, sinasabi ko sa inyo, aking mga iniibig na mga kapatid, ito ay panandalian lamang. Sapagkat ang sanglibutan ay inyong iiwan. At ang kinakailangan gawin, kinakailangan dalhin ng bawat isa, ay ang mga salita, mga katotohanan na ibinabahagi ng mga banal na espiritong mga alin. Ang tunay na katotohanan na siyang may tunay na pag-unawa ang siyang kinakailangan ng bawat isa. At kung magkagayon, kung ito ay mapagtagumpayan ninyo, aking mga iniibig na mga kapatid, ang tunay na mana at ang buhay na walang hanggan na hinahangad ng bawat isa ay ininyong makukuha, aking mga iniibig na mga kapatid. Sa pagpapatuloy ng pag-aaral, unti-unting nagkakaroon ng pagbabago, unti-unting nagkakaroon ng pag-unlad ang bawat isa, sapagkat walang sino man ang bumabalik o nagkakaroon ng mga bagay upang kayo ay makahiwalay sa harapan ng dakilang Panginoon. Kung ang inyong mga puso, kaisipan, damdamin at kalooban ay naroon palagi o parati sa liwanag na ibinabahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Sa mga sandali na ibinabahagi ng kaitaasan sa bawat oras, kapanahunan dumating sa inyong buhay, nawain niyo ito ang alalahanin aking mga iniibig ng mga kapatid. Sapagkat ang bawat isa ay naroroon na sa harapan ng dakilang Ama. Ang bawat isa ay susukatin ayon sa inyong gawa. Ang bawat isa ay bibigyan ng pagkakataon ayon sa inyong gawa. Sa mga tuwid, aking mga iniibig na mga kapatid, pakaisipin ng bawat isa na ang bawat hakbangin ng inyong mga paanawa ay naroroon kayo sa banal na layunin ng dakilang Ama. Kung magkagayon, kung ito ay inyong magawa, ay pagkakaloob ng kaitaasan, ang mana na ninanais ng bawat isa. At ito ang bahagi sa lahat at bawat isa. Mga paalala, paulit-ulit na ipinagkakaloob ng kaitaasan upang sa gayon kayo ay hindi makalimot, kundi bagkus kayo ay magpatuloy sa inyong pag-aaral dito sa sanglibutan o paaralan na inyong tinututungan. Muli, ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa ang isang lakas, ang isang liwanag, at naay muli maghari ang kapayapaan, ang pag-ibig, ang kababang loob mula ngayon at magpakailan paman. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Juan Evangelista. Pag-ibig at kapayapaan ang aking ibinabahagi sa aking mga iniibig na mga kapatid mula ngayon at magpakailan paman. Tunay nga o aking mga iniibig na mga kapatid,
ng buhay na ipinagkaloob sa lahat at bawat isa ay may tuturing na isang pagkakataon upang ang bawat isa ay magkaroon ng kabuluhan ng kanilang pag-aaral. Sapagkat ang pag-aaral ay binuksan sa lahat at bawat isa. Sapagkat ganito kayo iniibig ng dakilang Ama, na ang lahat at bawat isa ay magkaroon ng pagkakataon upang magkaroon ng pagsulong ang kanilang mga espiritu. Na ang bawat isa sa kanilang bahagi ay pinagkalooban ng sanuri ng katalinuhan upang kayo nga ay magkaroon ng isang uri ng desisyon sa inyong mga buhay at pag-aaral dito sa laman. Na kayo nga ay aayon sa layunin ng dakilang Ama, na maipalaganap ang bawat salita, ang bawat pag-ibig na kanyang pinakilala buhat pa nung una, hanggang sa katapusan ng pag-aaral ng lahat at bawat isa. O aking mga iniibig na mga kapatid, sa inyong kalagayan ay masasabi nga na kayo nga ay nagtatagumpay sapagkat inyong binubuhay ang inyong mga espiritu ayon sa pagtuturo ng dakilang Panginoon. Sapagkat nakikita ng kaitaasan ng pagpapatuloy ng bawat isa sa kanilang pag-aaral sapagkat ito ang hinahanap ng kaitaasan. Na kayo nga ay magkaroon ng pagsisigasig. Kayo nga ay magkaroon ng pagtitiis upang mabuksan ang pag-aaral sa inyong harapan. Sapagkat tunay nga na hindi nga ito kailanman ipinagkait ng kaitaasan sa aking mga iniibig na mga kapatid. Ito ay patuloy na pinagkakaloob ayon sa inyong mga pagsusumikap, ayon sa inyong mga pagpapagal, na kayo nga ay hindi kailanman pinabayaan tulad ng lagi nang sinasabi ng mga kabatlayaan sa lahat at bawat isa. Na kung sino man ang nagpapatuloy ay patuloy din na pinagkakalooban ng mga kabiyayaan na inyong kinakailangan upang kayo ay hindi makaramdam ng anumang uri ng pang-aalinlangan at panghihina sa inyong buhay. Upang maunawaan ninyo na ang buhay dito sa laman ay bahagi ng pag-aaral ng inyong mga espiritu, na kayo ay magkaroon ng pagkatuto, na kayo ay magkaroon ng kaamuhan sa harapan ng dakilang Panginoon. Na ang bawat isa ay hindi nga makapagpapatuloy kung sa inyong mga sarili ay maghahari ang isang uri ng kataasan sa inyong mga damdamin, kalooban at kaisipan. Kung maghahari ang inyong mga sariling kagustuhan at hindi nyo hahayaan ang kagustuhan ng kaitaasan ay manaig sa inyong mga buhay. O aking mga iniibig na mga kapatid, hindi nga lamang kayo tinuturuan na maging marunong kung papaano ninyo mapagtagumpayan ang bawat pagsubok dito sa sanglibutan, kundi kayo din ay tinuturuan upang maging maamo at maging masunurin sa harapan ng dakilang Panginoon. Na ang bawat pagbibiyaya ay inyong aangkining ganap sa inyong mga pagkatao at hindi nga ito matatapon sa mga babuyan na hindi man lang magkakaroon ng kapakinabangan ng inyong mga sarili, na hindi man lang magkakaroon ng kapakinabangan ng inyong kapwa, sapagkat ano ang tinuturo ng dakilang Panginoon, na ang bawat pagbibiyaya ng kaitaasan na nananalaytay sa inyong mga sarili ay hindi lamang magniningas sa inyong mga espiritu, bagkus ang pagniningas na ito ay aabot doon sa lahat ng mga nangangailangan, doon sa lahat ng kanyang mga anak, at ito ay lalaganap upang ang bawat isa ay makaalam at makaunawa ng isang uri ng liwanag, ng isang uri ng kapayapaan,
at ng isang uri ng pag-ibig na ipinakilala ng dakilang Ama sa lahat at bawat isa. O aking mga iniibig na mga kapatid, tunay nga na mapapalad ang bawat isa, sapagkat inyong ipinagpapatuloy ang kagustuhan at layunin ng dakilang Ama. Na bagamat ang nakaraan ay nagkaroon ng isang patunay at patotoo sa inyong mga buhay, na bagamat ang inyong mga natutunan ay nagkaroon ng isang kaganapan sa inyong buhay, ay inyong handang tanggapin ang anumang bagay na bago na ipinagkakaloob ng dakilang Ama, sapagkat anumang bagay na inyong natutunan sa paaralan ng diwa ay bahagi ng kaitaasan na magkakaroon ng pagtulong at kaganapan sa inyong mga sarili upang kayo ay magkaroon ng isang uri ng pagsulong. Sino nga ba ang sumusulong o aking mga iniibig na mga kapatid? Yaong handang magpatuloy at yaong handang talikuran ang anumang bagay na kanilang natutunan dito sa sanglibutan. Yaong handang talikuran ang anumang bagay na nakalipas na at magpapatuloy na harapin ang anumang bagay na ipagkakaloob ng dakilang Ama, na tunay nga na magkakaroon ng higit na pagtulong at pagsulong sa inyong mga kalagayan. O aking mga iniibig na mga kapatid, gampanin nga ninyo ang inyong mga tungkulin ng may kabuuan. Gampanin ninyo ang inyong mga tungkulin at kalooban ng dakilang Ama ayon sa kanyang kagustuhan, na hindi lamang ang bawat isa ang magkakaroon ng isang butil ng liwanag at karunungan sa inyong mga sarili, bagkus yaong sa lahat ng mga nangangailangan sa inyong kapaligiran, sa lahat ng inyong kapwa, na ang bawat isa ay magkaroon ng pagtutulungan at pagkakaisa upang ang pag-aaral ay hindi lamang maningas sa isang uri ng kalagayan, kundi sa lahat ng kalagayan na ipinakilala ng dakilang Panginoon at sa lahat ng kapanahunan. Ito lamang ang aking bahagi sa mapalad na kaorasang ito. Muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ang maghari sa lahat at bawat isa. Ako ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Pablo, Apostol, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang ibinabati sa bawat isa mula ngayon at lagi. Ang bawat isa na lagi nang pumaparito, nagbibigay ng kanyang kabuuan, ay tunay ngang kinasisiyahan ng dakilang Panginoon, sapagkat tunay ngang natutunan ng kanyang ako na ibigay ang para sa Panginoon at ibisin ang para kay Cesar. Tunay din sa pagpapatuloy ng inyong pag-aaral, naging matalimahin ang bawat isa, sapagkat lahat ng paalala ay tumatatak na sa inyong mga isipan, damdamin at kalooban, upang sa gayon, ang lahat ng itinuturo ay inyong naisukbit na sa inyong lukbutan. Ang lahat ng biyaya ay tunay ngang ipinagkakaloob sa inyo ng kaitaasan, sapagkat
ang mga biyayang ito ang tunay ngang makapagbibigay ng kalutasan sa mga ibang suliranin na tunay ngang hindi maaarok ng isang ako kung hindi sa kabuuan ng dakilang Panginoon na mayroong pagnanais o pagnanasa na sa inyong paggawa, sa inyong pagtalima ay tunay ngang maganap ang layunin ng dakilang Panginoon sa bawat isang mag-aaral. Na tunay ngang kayo'y gagawa, kayo'y maglilingkod sa harapan ng dakilang Panginoon. Hindi lamang sa inyong mga mahal sa buhay, kundi hanggang doon sa inyong mga kaaway. Mapalad ang bawat isa na kayo ay lagi nang pumaparito, nayuyungyungan ng liwanag na nanggagaling sa kaitaasan, upang sa gayon sa inyong pag-aaral, matamo ninyo, matanggap ninyo ang anumang mga bagay na iyaharap sa inyo sa kinabukasan. Tunay nga sa inyong paglalakbay dito sa kapatagan ng lupa, maraming sagwil, maraming suliranin, maraming kabigatan ang inyong matatamo at inyong mararamdaman. Subalit, kayo na lagi nang tinuturuan ay tunay ngang magaang ang mga bagay na iyaharap sa inyo, sapagkat kayo'y tinuruan, kayo'y tumanggap, kayo ay nagbigay ng inyong kabuuan upang sa gayon ang layunin ninyo at ang layunin ng dakilang Panginoon ay magiging isa. Na sa kanyang paglalakbay dito sa kapatagan ng lupa ay tunay ngang maisasagawa ang layunin na ipinagkaloob sa bawat isa. Ang biyayang ibinigay sa bawat isa ay tunay nga ninyong gagampanan. Huwag ninyong limutin. Huwag ninyong bigyan ng pagpapahalaga. Huwag ninyong gawin ang hindi nararapat sapagkat alam ninyo kung ano ang katumbas ng mga iyan. Mapalad ang bawat isa na pinagkatiwalaan ng mga biyayang nauukol sa kaitaasan upang kayo'y makapaglingkod sa inyong kapwa, upang kayo'y makapanalangin ng tunay para sa lahat ng mga bagay na hindi karapat-dapat. Lagi ninyong inilalahad ang inyong mga kamay sapagkat ito ang tunay na paggawa sa bawat isa. Ang mga kamay na yan na tunay ngang nagbibigay, mga kamay na yan na tunay ring nananalangin para sa inyong kapwa, na tunay ngang nag-aadhika at nangangailangan ng mga panalangin. Sa kapanahunan sa ngayon, ang lahat ay aligaga, ang lahat ay wala sa kanilang mga isipan ang dakilang Panginoon, kung hindi ang maging makasarili, ang mga maging kanilang mga kinakailangan para sa kanilang ako. Subalit, kayo na laging naririto, ipinagkakaloob ninyo ang tunay at dalisay na panalangin
para sa mga narireglan ng isipan, sa mga kaguluhan na bumabalot sa kasalukuyan. Lagi kayong manalangin, tunay nga, sa inyong kapaligiran, sa inyong pamayanan, sapagkat ang mga tao sa kasalukuyan, ang mga isipan ay tunay ngang maraming kagulumihanan. Kayo na naririto na lagi ng nananalangin at laging tumatanggap ng mga salita ng dakilang Panginoon. Tunay ngang kayo ang ihaharap. Kayo ang magbibigay liwanag sa mga isipang nadiringlan. Kayo ang liwanag na ipinagkaloob at binigyan ng pagkakataon ng dakilang Panginoon upang gumanap, upang mag-isagawa ang lahat ng mga bagay na kinakailangan na may kakulangan sa pamamayang ito. Magpuri kayo at magpasalamat sa lahat ng biyayang ipinagkaloob sapagkat nabigyan kayo ng pagkakataon na maisagawa ninyo ang inyong mga tungkulin sapagkat ito ang nararapat sa isang ako na kahit na sa maliliit na bagay na inyong natamo, kayo ay nakapagbabayad ng inyong mga tinatawag ninyong kasalanan. Ang pagbabayad ay tunay ngang kinakailangan sapagkat ang kalinisan ay nararapat sapagkat hindi kayo makararating sa paanan ng dakilang Panginoon kung hindi kayo malinis, kung hindi kayo nagkaroon ng paggawa, kung hindi kayo nagkaroon ng pag-ibig sa inyong kapwa. Kaya nga't laging pinaalala, ang bawat isa ay magkaroon ng kawang gawa at magkaroon siya sa kanyang sarili naging mapagkumbaba. Lagi ninyong alalahanin kung kayo man ay nagkakaroon ng pagdadalawang isip, manalangin at manalangin. Panalangin na walang humpay, sapagkat ito ang kinakailangan ng isang ako at ng inyong kapaligiran. Huwag kayong bibitiw sa puno ng ubas, sapagkat ito ang kaligtasan ng bawat isang espiritu na tunay ang nag-aadhika na siya ay makarating sa paanan ng dakilang Panginoon na mayroong kalinisan at kabanalan. Hindi man sa ngayon, sa buhay na ito, magkaroon ng tuldok ang inyong paggawa, subalit magpapatuloy. Magpapatuloy hanggang sa kabilang buhay, sapagkat ang lahat ay may proseso. Ang lahat ay kinakailangan sumulong sapagkat ang pag-ibig ng dakilang Panginoon sa bawat isa ay hindi mariririp ng inyong kaisipan sapagkat ito ay malawak. Hindi mauunawaan ng isang isipan kung hindi ang dakilang Panginoon lamang ang nakababatid ng lahat ng mga bagay na tunay ngang kanyang ninanais sa bawat isa. Magpatuloy ang mga mag-aaral na tunay ngang kinakailangan ninyo ito tuparin
sapagkat darating ang panahon at dumarating na nga ang mga bagay na sa inyo ay inilahad puhat panunguna. Kayo ang magiging titik, ebanghelyo na magbibigay sa inyong mga kapatid na tunay na ang Diyos ay pag-ibig at ang Diyos ay tunay ngang gumagawa sa kanyang pag-ibig sapagkat ang lahat ay kinakailangan sumunod. Ang lahat ay kinakailangan magtika. Ang bawat isa ay kinakailangan magkaroon ng tunay na paninindigan sa kanyang paggawa at sa kanyang pananampalataya na tunay ngang itinataas ng dakilang Panginoon. Ang bawat isang sumusunod, gumagawa ng kanyang layunin na ang bawat isa ay tunay ngang makagaganap at tunay ngang makapagbibigay ng kabuuan. Ang lahat ay tunay ngang kinalulugdan ng dakilang Panginoon sapagkat ang bawat isa ay laging nananalangin na taos sa puso sa kanyang pagbibigay, sa kanyang tungkulin na tunay ngang kanyang tinutupad. Hari nawa na ang bawat isa'y magpatuloy. Huwag kayong hihinto. Huwag kayong manghihimanog. Huwag kayong magiging tamad sapagkat ang lahat ay susulong. Ang lahat ay tunay ngang magkikita sa iisang harapan ng dakilang Panginoon. Ito lamang ang aking bahagi at muli ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpasawalang hanggan. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siyang maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa. Ang bawat isa ay tunay na nangabubusog sa bawat salita na pinahayag mula sa kaitaasan. Mga bahagi mula sa dakilang Panginoon upang ang bawat isa ay laging magpapatuloy sa kanyang paglalakbay, sa kanyang pag-aaral, at sa kanyang pagidingkod sa harapan ng dakilang Panginoon. Kayo na narito, o aking mga iniibig na mga kapatid, ay tunay na lalo pang magsumikap sa inyong mga ipinakikitang kasipagan at mga pagtitiis sa inyong mga buhay. Subalit ang mga pag-aaral na yan na inyong daladala, mga iniibig na mga kapatid, nawa inyong matutunan na tunay na biyaya na nanggagaling sa kaitaasan. Sapagkat ang kanyang pagtuturo sa bawat isa ay naroroon sa kasaganaan, subalit naroroon din sa kahirapan. Naroroon din sa kalusugan, subalit naroroon din sa karamdaman. Mga bahagi na binibigay sa bawat isa ng ayon sa inyong mga pangangailangan. Kaya't ang katalinuhang daladala ng bawat isa
sa mga karunungang kanyang natipon tunay na kayo'y maging matalino sa inyong mga buhay. Binigyan ng bawat isa ng isang pagkakataon upang mabuhay sa paaralang ito. Upang ang bawat isa sa mga bahagi na ibinigay ng dakilang Panginoon, ang lahat ng ito ay tunay niyong mapagtimbang sa inyong mga buhay. Upang inyong makita ang maraming pagkakaiba ng bawat karunungang inyong daladala. Mga iniibig na mga kapatid, ang Panginoon ay di manunukso sa bawat isa upang kayo ay maligaw sa daan inyong nakita at pinipili sa kapanahunang ito. Subalit kung papaanong ang galaw ng sanglibutan ay tunay na magpapatalas sa isang espiritu, mga iniibig na mga kapatid, kayo nga ay tunay na maging matalino sa bawat inyong pagpili. Sapagkat haharapin ng bawat isa ang lahat ng pagbabago na kinakailangan ng tamuhin. Sapagkat kayo ay kinakailangang magkaroon ng kaunlaran. Sapagkat ito ang tunay na batas upang ang bawat isa ay tunay na magkaroon ng kaunlaran ang kanyang espiritu. Kaya nga't kung anuman ang hamon na tinatapasan ng bawat isa, tunay na kayo'y magpasalamat at makita nyo ang kabutihan ng dakilang Panginoon sa bawat paggawa sa inyong mga buhay, sa bawat araw, sa bawat sandali at sa buong panahon. Kaya't kayo'y tunay na humarap sa Kanya ng may kalinisan. Sapagkat ang bahaging inyong dinaraanan kung ito ay tunay niyong mapapagtagumpayan, ito ang bahagi na siyang maglilinis sa isang kabuuan. Sapagkat ang bawat isa ay kinakailangan munang maglinis ng kanyang sarili sa harapan ng dakilang Panginoon. Bagamat tutubo sa isang nasang makasunod sa kanyang likuran ang pagtulong sa kanyang kapwa, ang kahabagan na yan. Subalit mga iniibig na mga kapatid, ang tunay na kahabagan ay inyo munang ilapat sa inyong mga sarili upang yung biyaya ng dakilang Panginoon ay tunay na maglagos sa bawat katauhan. Anumang bahagi na ibinibigay ng dakilang Panginoon ay kinakailangang tapatan ng bawat isa ang kalinisan doon sa kalinisan. Kaya't kung anumang karumihan ang inyong pang nakikita sa inyong mga sarili, sikapin nyo, mga iniibig na mga kapatid, ang inyong pagiging karapat-dapat sa kanyang harapan. At mula doon, kung ang bawat isa nga ay mga tututo at gagawa ng pagsisikap na yan, ang biyaya at kapangyarihan ng Panginoon ay kusang bababa sa inyo upang sa pamamagitan ng kalinisang inyong daladala, ito rin ang mababahagi ng inyong mga espiritu sa bawat kaluluwa sa inyong kapaligiran. Mga iniibig na mga kapatid, ang salita ng dakilang Panginoon ay tunay na makapangyarihan. Kung kaya nga't ang kanyang biyaya ay ano nga ang daladala? Ang kagamutan sa bawat karamdaman. At ang karamdaman o aking mga iniibig na mga kapatid, ito ang kadalasang pumipigil sa isang katauhan upang magkaroon ng kahinaan. Subalit ko ang katalinuhang daladala ng bawat isa ay tunay na nakauunawa ano nga ba ang magagawa ng karamdamang iyan.
mga iniibig na mga kapatid. Ang bawat isa ay pinagtipon-tipon sa sanglibutang ito. Sa paaralang ito sapagkat mayroon ang bawat isa na isang karamdaman na kailangang magamot ng kaitaasan. Na ang bawat isa ay tunay na malinis mula sa mga bagay na yan at kayo ay kaisa sa bahaging yan. Subalit ang kaitaasan ay laging naglalatag ng kanyang kaparaanan sa bawat panahon at sa bawat paraan. Kaya't ito ang inyong laging hanapin, mga iniibig na mga kapatid, sapagkat tunay, sino mang naghahanap ng daan ng dakilang Panginoon, ay tunay niya ngang ito ay papakita. Kaya't kayo'y laging magsumikap sa bahagi ng paglilinis upang ang kabanalan ay inyong matamo sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito ang bahagi na nawa ang bawat isa ay tinutungo na. Kung kaya't kung ano pa mang mga bagay na inyong nililinis sa inyong mga sarili, ang inyong kabanalan, ang inyong kawanggawa, ang inyong pagtitiis, lalong-lalo na ang kaamuan na dapat niyong mailahad sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito rin naman ang bahagi na unti-unting sa inyo ay maglilinis hanggang sa matamo nyo kung papaano makasusunod sa harapan ng dakilang Panginoon. At ito ang bahaging sa inyo'y aking iiwan at harinawa. Minsan pa, ang pag-ibig at ang kapayapaan ang naway maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na ang inyong kapatid. Sa isang Panginoon at isang pag-aaral. Pedro, Apostol, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo'y binabati ngayon at magpakailanman. Tunay nga na sa pag-aaral ayon sa Espiritu ay maraming ang sinusugo upang nang sa ganon na ang bawat isa ay magising sa katotohanan na tungo ayon sa Ebanghelyo ng dakilang Panginoon. Mga iniibig ko mga kapatid, maraming pagkakataon ng bawat kalwa ay mulit-muling isinisilang. Ngunit hanggang kailan makakasumpong ng tunay na layunin ng dakilang Panginoon? Mapapalad ang mga kaluluwa na nakakasumpong ng salita ng dakilang Panginoon na kung paano na sa pamamagitan ng isang sinugo ay matamo ang layunin ng mensahe mula sa kaitaasan. Na kung paano ang isang diwa ay nagsusumiksik sa bawat puso upang siya naman ay gayon din na kumilos ayon sa gawaing kabanalan. Marami ang pinagkalooban, ngunit ilan lamang ang tumutupad ng tunay na layunin ng dakilang Panginoon. Mapapalad kayo sapagkat kayo'y gumagawa ayon doon sa isang paligsahan na mayroong pag-asa ayon sa inyong pagsisikap sa dakilang Panginoon. Kayo ay biniyayaan at hindi nyo sinayang. Ito ay inyong pinaglilingkod at pinagyayaman. Tunay nga, nasa inyo ang tunay na pag-asa mula sa kalangitan. Mga iniibig kong mga kapatid, magsikap pa kayo ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Paunlarin niyo pa ang sa inyong iniwan na alaala ng isang kapatid. Upang nang sa ganon, ito ay hindi lamang maging inspirasyon ninyo sa buhay, kung hindi para sa Panginoon. Sapagkat Panginoon ang pag-asa ng lahat. Siya ang tagapagligtas. Siya ang tagapamagitan
upang nang sa ganon, ng bawat isa ay makalapit sa dakilang Ama. Kayo na mayroon ng pagkakataon sa kaitaasan, makapag-aral, pumaparoon at parito, ito ay iyong pagpatuloy at pagyamanin. Ibahagi nyo rin sa maraming kaluluwa ang inyong natutunan. Sapagkat ito ang tunay na yaman, ang yamang hinahanap ng bawat isa sa kanyang buhay. Kung kayo man ay binigyan ng yaman ayon sa material, ito ay bahagi lamang ng sanlibutan. Ngunit, ang tunay nga na yaman na pinakikilala sa inyo ng kaitaasan ay ang isang ebanghelyo na ginto at liwanag sa inyong mga puso at isipan. Ito ang inyong dalhin lagi sa inyong kabuuan nang upang nang sa ganon, hindi kayo maligaw ng landas. Tunay nga, maraming nag-aaral at mag-aaral ayon sa pangalan ng dakilang Panginoon. Ngunit saan sila naroon? Sapagkat inaangkin nila ang isang karunungan. Ngunit sa inyo ay tinuro, huwag niyo angkinin ang karunungan, kung hindi ang karunungan ay ang dakilang Panginoon na inyo lamang binabahagi sapagkat kayo'y kasangkapan ng kaitaasan upang mangalat ng mga salita ayon sa Ebanghelyo na kung papaano na ang bawat isa ay bubuksan sa pamamagitan ng kaalaman na ibinigay sa inyo. Kaya nga't bawat kaluluwa na tunay na tumatanggap sa dakilang Ama, tunay nga na ang Panginoon ay sumasa Kanya upang magpahayag ng bahagi ng kaitaasan. Kaya't sa inyong pag-aaral, mga inibig kong mga kapatid, huwag niyong sayangin ang inyong buhay. Pangalagaan ninyo ang inyong mga sarili sapagkat lahat yan ay ginawa ng dakilang Panginoon para sa kasusulong ng isang espiritu patungo sa kaitaasan. Ito sana inyong maunawaan nang upang na sa ganon, hindi masayang ang pagkakataong ibinigay sa inyo na ang buhay na yan ay buhay para sa Panginoon. Mga iniibig ko mga kapatid, bawat pagsubok, tunay nga, mayroong kaakibat na karunungan. Kaya nga, kung dumarating ang anuman sa inyong buhay, huwag kayong panghinaan, huwag kayong manghinayang, sapagkat lahat yan ay haharapin ninyo sa buhay. Sapagkat saan nakikita nga ng dakilang Panginoon ang isang kaluluwa kung hindi sa sumusunod, maging ito mga kahigpitan ng buhay, maging sa Espiritu sa laman, ay inyong pinapasalamat at ginagawa ang tungkulin. Sapagkat doon nakikita ng kaitaasan ang isang tunay na may layunin at sa puso para sa Panginoon. Magsikap kayo, hindi lamang sa kayo humahanga, hindi lamang sa inyong mga nakikita ang kagalingan ng kaitaasan, kung hindi kayo ay maging parte ng buhay ng dakilang Panginoon, na tunay nga na simula pa ng una ay marami nang naaganap. At isa kayo sa nabiyayaan na mga bahagi, mga inibig ko mga kapatid. Ipagpatuloy ninyo ang bahagi ng dakilang Panginoon nang upang lang sa ganon, kayo ay tunay ngang mayroong pag-asa sa pintuan ng langit. At muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailanman. Paalam ang iyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig, ang liwanag at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, ang sanglibutan nga ay maraming bagay na iniibig ang tao. Ngunit sa pag-ibig na iyan, darating din ang panahon
Naiiwan niya ang mga bagay na iyan at ang tanging madadala lamang niya ay ang tunay na pag-ibig na kanyang namulatan sa iisang Diyos na lumikha sa kanya. Kung kaya nga ang tao, ibigin niya ang mga aral na lagi na'y kanyang natutunan at sinupin niya ang mga aral na nagmumula sa kaitaasan upang sa gayon, kung dumating ang panahon na talikuran niya, ang sanglibutang ito ay naroon, malaya, magaang, ang kanyang pakiramdam at hindi siya magkakaroon ng kalungkutan at pagsisisi sapagkat ang kanyang buhay, oras at panahon ay inilian niya sa mga bagay na bakansang libutan. Lagi nang ipinaalala sa lahat at bawat isa na kayo ay mayroong dakilang tungkulin kung kaya kayo ay bumulusok sa kapatagang lupang ito upang kayo ay magpakabuti at sa ganon ay tuparin ninyo ang mga dakilang tungkulin na tunay nga na kinakailangang isagawa ng aking mga minamahal na mga kapatid sapagkat sa mga tungkuling iyan, diyan kayo lalaya, diyan mapapatid ang tinatawag na kamangmangan na nagiging dahilan kung bakit ang tao ay nananatili sa mga negatibong damdamin at hindi dumudoon sa damdamin na kinakailangang ihayag kung paanong siya ay natututo sa maraming aral na ibinababa sa kanya ng kaitaasan. Paano nga ba makikita ang pagkatutong iyan kung iyaan ay hindi nga makikita sa pang-araw-araw na pakikipamuhay ng aking mga minamahal na mga kapatid? Unang-una na, ang kaamuan naway makita sa inyo, kasama at kaakibat ang mga salita na naroon din kung paanong ang inyong mga naririnig sa bawat aral na salita ng Diyos ay mamutawi din sa inyong mga labi at hindi ang mga bagay na kung saan ang inyong mga damdamin ang nag-uudyok ng mga salitang hindi karapat-dapat na naiuukol ninyo sa inyong kapwa sapagkat dumarating din sa inyo ang mga damdaming hindi karapat-dapat. Kung kaya nga, ang mga ganitong sandali ay lagi ninyong pahalagahan. Magbigay kayo ng tamang oras at kung nariyan na kayo sa inyong mga luklukan, naway ang inyong mga kaisipan at damdamin ay buong-buo ninyong maipagkaloob upang sa gayon, tunay nga na ang bawat salita na mamumutawi sa mga labi ng mga kasangkapan ay hindi lamang ito papasok sa kabila niyong tenga at lalabas naman sa kabila, kung hindi ito'y inyong sisinupin na katulad nga ng isang yaman na lagi na'y hinahangad ng tao sa kapatagang lupang ito. Hangarin ninyo ang yaman na makalangit sapagkat ang yamang makalupa, ito ay iiwan ninyo sa ayaw at sa gusto nyo. Anuman ang inyong pagsisikap, magbuwis man kayo ng buhay sa yamang iyan, tunay na iiwan ninyo at ang madadala lamang ninyo ay ang yaman na makalangit na tunay nga na tinatalikuran ng tao sapagkat naroon ang tawag ng laman na lagi na'y nagiging dahilan kung bakit patuloy at patuloy ang tao sa pakikibaka sa lamang iyan sapagkat mas nananaig sa kapanahonang ito. Aking mga minamahal na mga kapatid, tunay nga
na inilahad na sa inyo ang maraming larawan sa kapaligiran, kung paanong ang larawang iyan ay nakapagdudulot ng maraming alitigtiging hindi karapat-dapat, ang kagalumihanan ng kaisipan, ang pagkatakot at ganon din ang pagkawala ng pananampalataya ng tao na tunay nga na mayroong isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na hindi nga nagpaparusa kung hindi pinapakita kung ano nga ba ang karapat-dapat na pag-aaral sa tao upang siya ay matuto at kilalanin na mayroong iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na makapagbibigay ng tunay na aral at pag-asa kung paano ang isang dakilang tungkulin ay kinakailangang gampanan ng tao anuman ang dumating sa kanya, ito man ay hindi niya maibigan, ito man ay makasakit sa kanyang damdamin, ay ariin niyang ito ang tunay na paglilingkod at paggawa sa harapan ng iisang Diyos na makapangyarihan. Nawa ang lahat at bawat isa ay hindi maligaw sa maraming kaganapan sa sandaigdigang ito. Nawa ay manatili kayo sa mga luklukang iyan at lagi na niyong kasabikan ang bawat ganitong sandali ng tunay na pag-aaral na hindi nga matatagpuan sa anumang parte ng sandaigdigan na ito, na naroon ang maraming bagay na pangmaterial. Aking mga minamahal na mga kapatid, iilan lamang ang bilang ninyo, ngunit kayo ay nagkakaisa sa tunay na pag-aaral na makalangit. Ay tunay nga na marami ang mababahagihan ng pag-aaral na ito sa iba't ibang panig ng sandaigdigan. Ang inyong mga kapatid na lagi na'y nasasabik sa ganitong mga pag-aaral, naroon man sila sa katawang laman at ganun din ang wala sa katawang laman, ay tunay nga na nasasabik at lagi na'y naghihintay. Kung kaya nga, dagdagan pa ninyo ang inyong pagsisikap, dagdagan pa ninyo ang inyong pag-aaral, at lagi na'y ang kasiglahan ay makita sa aking mga minamahal na mga kapatid, sapagkat ang kasiglahang iyan ang lagi na'y mag-aakay sa kanila sa pintuan ng isang tunay na pananampalataya, na lagi na nilang gugustuhin buksan ang pintuan na yan ng pag-aaral sa loob ng paturaan ng Espiritismo, upang marami pang aral ang kanilang matuklasan. At sa pagkakatuklas niyan, aking mga minamahal na mga kapatid, tunay nga na ang kaligayahang makalangit ay darating at madarama ng lahat at bawat isa sa panahon na kung saan ang pag-iiwan ng katawang laman ay hindi nga pagsisihan ng aking mga minamahal na mga kapatid, sapagkat sa kanilang kaisipan ay naroon ipinunla ang maraming tunay na pag-aaral na makalangit, at sa pag-aaral na iyan naroon lumaki at tunay na nag-usbong at tunay na nagsanga, at sa ngayon naroon na nga ang maraming bunga, aking mga minamahal na mga kapatid, na tunay na sino nga ba ang unang titikim ng katamisan ng bungang iyan, kundi ang isang mag-aaral na lagi na'y nagsisikap sa harapan ng iisang Diyos na makapangyarihan. Magpuri kayo at magpasalamat sapagkat kayo ay nabuksan, sapagkat kayo ay narito at lagi na'y nagsisikap na maibahagi kung ano ang mayroon kayo, at ganun din kung ano ang mga aral na inyong narinig at maisasagawa ninyo, aking mga minamahal na mga kapatid, kung paanong sa pasimula ay pag-ibig, maging sa huli ay pag-ibig din ang ipagkakalob sa inyo ng kaitaasan. Kung kaya nga, magpatuloy at magpatuloy
ang lagi nang ipaaalala sa lahat at bawat isa. Anuman ang bigat na nakikita ninyo sa kapaligiran, lagi na niyong pakaisipin na kung paanong ang sikat ng araw ay lagi nang niyong nakikita sa umaga, ganun din ang pag-ibig at pag-asa na ibibigay sa inyo ng Panginoong Diyos sapagkat kayo ay tunay na kanyang anak na iniibig. Hanggang dito ako at muli aking iniiwan ang pag-ibig, ang liwanag at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Paalam, ang inyong kapatid sa isang pag-aral, Apostol Pedro. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa bawat isa'y inihahandog at ipinagkakaloob mula ngayon at magpakailan paman. Ang karunungan ng dakilang Panginoon ay kailanman ay hindi nagtatapos sa isang kabiyayaan, sa isang tao, sa mga bagay na iyong nakikita. Ang kanyang karunungan ay patuloy na inilalahad at ibinibigay sa bawat isa sa inyo, sapagkat ito ang kanyang tatak ng kanyang pag-ibig. Ito ang kanyang bahagi sa kanyang mga iniibig na mga kapatid, na mga anak na nagpapatuloy ng kanyang mga gawa. Aking mga iniibig na mga kapatid, sino man sa kanya'y tunay na nanampalataya, humihingi at kumakatok sa kanyang paanan, nagbibigay lakas, nagbibigay kapanahunan upang ang salita ng dakilang Panginoon ay tunay ngang mapalaganap at maibahagi sa iba, ay tunay ngang magkaroon ng kaganapan. Siyang tunay ngang bibigyan ng dakilang Panginoon. Nasa pamamagitan nga nito, mga iniibig na mga kapatid, bawat isa sa inyo ay tunay ngang inaaralan at sa tuwin ay pinaalalahanan ng kanyang mga salita upang ang bawat isa din naman ay tunay na makatagpo ng kanyang biyaya, ng kanyang butil na inyong gagamitin sa buhay na ito. Sa pamamagitan nga nito, kayo nga ay tunay na mananatili at higit na lalo magkakaroon ng isang matibay na pananampalataya sa kanyang salita. Mga iniibig na mga kapatid, ang handog ng kaitaasan ay nag-uumapaw upang ang bawat isa sa inyo ay patuloy na mapunan, upang ang mga kakulangan at bawat hinihingi ng inyong mga espiritu ay patuloy nga ninyong malasap sa buhay na ito, na kailanman ay hindi na nga kayo maghahanap pa ng mga bagay na walang kabuluhan sa sanglibutang ito, bagkus ang inyong hahanapin ay ang salita ng dakilang Panginoon. Na ang inyong mga bahagi, aking mga iniibig na mga kapatid, ay magkaroon ng isang katwiran sa harapan ng dakilang Panginoon na karapat-dapat, na ang inyong mga gawa ay tunay ngang magkaroon ng isang pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon na patuloy sa inyong binubuo, patuloy sa inyong binibigyan ng pagkakataong mabuksan ang inyong mga espiritu. Sapagkat ito ang kanyang bahagi, ito ang kanyang salita, ito ang kanyang pangako na kayo ay tunay na makabalik sa kanyang tahanan. Aking mga iniibig na mga kapatid, nakikita ba ninyo ang inyong mga salita? Nakikita ba ninyo ang inyong mga gawa na sa pamamagitan ng mga bahaging ito? Ito ang inyong pinag-aaralan sa inyong mga sarili na anuman ang inyong buksan sa inyong mga pagkakataon, anuman ang inyong galawin sa buhay na ito. Ito ay karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon, na ang inyong mga karunungan ay hindi lamang sa sanglibutang ito at pansamantala na inyong bibigyan ng panahon, bagkus ang inyong mga karunungan ay para sa dakilang Panginoon. Ang inyong mga nalalaman ay tunay ngang pabalik sa harapan ng dakilang Panginoon, sapagkat ang buhay na ito ay nagpapatuloy, ngunit ang bahagi ng dakilang Panginoon ay magpakailanman.
Aking mga iniibig na mga kapatid, sa paturuan ng dakilang Panginoon, kayo nga ay tunay na inatasan at binigyan ng panibagong mga tungkulin sa buhay na ito upang ito inyong gawin. Hindi upang sa mga bagay lamang na inyong ginagawa sa sanglibutang ito, bagkus ang bawat salita ng dakilang Panginoon ay tunay niyong ang mapanghawakan at ito ang inyong magamit sa mga bagay na inyong natututunan, sa mga bagay na inyong ipapamahagi, sa mga bagay na inyong ipagkakawang gawa sa inyong mga kapatid, na ang ito ang inyong gawing sandata upang sa mga salita ng dakilang Panginoon ang bawat isa'y kasangkapanin at maging kanyang alagad, upang sa bawat isa sa inyo, sa mga nagugutom, sa mga nauuhaw, sa mga patuloy na naghahanap pa ng bahagi ng dakilang Panginoon, kayo bilang kanyang mga anak na nakakita at nagkaroon ng pagkakataon upang maipagpatuloy ang kanyang salita, upang maibahagi ang kanyang salita. Kayo nga aking mga iniibig na mga kapatid ay tunay ngang maging isang huwaran upang kayo ay tunay na pamarisan at higit na lalo, ito ang inyong gawing kasangkapanin sa inyong mga buhay upang kayo ay tunay na maging karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Kayo ay tunay na gumagawa. Kayo ay tunay na kumikilos. Oo, ano pa nga ba ang sa inyo'y tunay na hahanapin? Ngunit aking mga iniibig na mga kapatid, pasasaan nga ang inyong mga gawa? Pasasaan nga ang mga bagay na inyong sinasaliksik sa buhay na ito kung ang bawat isa sa inyo ay patuloy pa rin gumagawa sa sanglibutang ito? Kung ang bawat isa sa inyo ay patuloy pa rin gumagawa patungo sa sanglibutang ito, mga iniibig na mga kapatid, ang kaharian ng dakilang Panginoon at ang kanyang liwanag ay kailanman ay hindi nagkulang sa bawat isa sa inyo ng mga paalala, ng mga salita na nagmumula sa bawat banal, ng mga paalala na sa inyo ay patuloy na inuukit hindi lamang sa inyong mga kaisipan, bagkus sa inyong mga damdamin at kalooban, na ang anong ibig ipahiwatig ng dakilang Panginoon. Kayo'y tunay na mga mag-aanak. Kayo ay tunay na kanyang mga anak. Maging kabahagi nga kayo ayon sa kanyang salita. Maging kayo ay tunay na magkaroon ng isang matibay na pananampalataya na hindi na nga kayo hihiling pa sa mga bagay na inyong pinangahawakan sa sanglibutang ito. Bagkas inyong tatanungin sa inyong mga sarili, paano kayo magiging karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon? Paano ninyo maisasabuhay ang kanyang mga salita? Paano nyo nga maikikilos sa inyong mga gawa na kayo ay tunay na tagapaglingkod? Kayo din naman ay nagnanasa na maging isang kanyang salita. Mga iniibig na mga kapatid, ang karunungan ng dakilang Panginoon ay hindi lamang sa sanglibutang ito. Hindi lamang sa mga bagay na sa inyo'y natatamasa sa sanglibutang ito. Ang kanyang pagbibiyaya ay hindi lamang sa mga bagay na inyong nakikita. Huwag nga kayong makontento sa mga bagay na nakapagbibigay sa inyo ng kaligayahan sa buhay na ito. Bagkus masigit ninyong tumibahin ang inyong mga sarili. Masigit nga ninyong kilalanin ang inyong mga pagkatao upang kayo ay tunay na maging isang punong matibay na tanim ng dakilang Panginoon. Hindi mga bagay na patuloy na ginigiba ng mga bagay dito sa sanglibutang ito. Bagkus kayo ay tunay na mga maamong tupa. Kayo ay tunay na nagbibigay kagalakan sa harapan ng dakilang Panginoon sapagkat kayo gumagawa ng mayroong katapatan at higit na lalo ng mayroong kabuuan sa inyong mga sarili. Aking mga iniibig na mga kapatid, makita ninyo ang bawat pagbabago sa inyong mga pagkatao na anuman ang inyong mga gawin, anuman ang inyong salitain, kayo ay kumakasangkapanan sa harapan ng dakilang Panginoon. Na ang bawat kabutihang iyan ay tunay nga ninyong maipalaganap sa sanglibutang ito. Hindi lamang kayo'y tunay na tagataganggap sa harapan ng dakilang Panginoon, bagkus kayo ay tunay na kanyang mga kamanggagawa. Hindi lamang tagakain ng kanyang handog, bagkus kayo ay tunay na nagbibigay pagkakataon sa inyong mga sarili na
na makabigay at higit na lalo makapagbahagi sa mga nagugutom, sa mga nagbibigay panahon sa harapan ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang pag-aaral ay nagsisimula pa lamang. Ang pag-aaral ay nagpapatuloy sa bawat isa sa inyo. Makita ninyo ang inyong mga yapak ay tunay ngang pabalik sa harapan ng dakilang Panginoon na ang inyong susumahin at ang inyong makikita sa inyong mga sarili. Gaano nga kayo naging kabuti sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat bawat isa sa inyong mga mag-aral, bawat nilalang ay tunay ngang binigyan ng pagkakataon na makarinig at kailanman na hindi pinagdamutan ng kaitaasan. Bawat nilalang ay tunay ngang binigyan ng pagkakataon upang ang mga gawa ay hindi manatili sa inyong mga sarili, bagkus ang bawat inyong mga paggawa ay tunay ngang kakilalanin at higit na lalo kakilalanin sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, kayo ay bahagi na nagmumula sa kaitaasan, ni hindi kayo tatawaging mga taga-sanglibutan, ni hindi nga kayo hanapin sa sanglibutan, bagkus ang bawat isa sa inyo ay tunay ngang nagmula at babalik sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito ang inyong nasain sa inyong mga pagkatao. Ito ang inyong tatakin sa inyong mga puso at isipan sa mga bagay na nangyayari sa buhay na ito, sa mga bagay na nangyayari sa inyong kapaligiran. Ano man ang ito'y idaloy, ano man ang ito'y bigay sa inyong kaalaman, ito ay inyong ang bigyan panahon. Ngunit ang bahagi ng dakilang Panginoon, masigit nga kayong maging isang karapat-dapat na bahagi na kanyang pinagmulan. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa bawat isa'y inihahandog at ipinagkakaloob mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam, ako ang sa inyo ay patuloy na nagbibigay handog sa pangalan ng aking dakilang Panginoon, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam.